Nakagawa ka na ba ng budget? Tapos after 1 week, wala na agad? Kung ikaw ay magulang, breadwinner, o simpleng empleyado na gustong ayusin ang pera pero laging napo-frustrate, huwag ka munang mag-skip. I-like mo na ang video na to kung minsan mo nang nasabing sinubukan ko na mag-budget pero hindi talaga gumagana. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na pang Pinoy family, practical, malinaw at walang pa-impress. Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 3 dahilan kung bakit hindi gumagana ang budget ng iba. Hindi para manisi, kundi para maitama. Dahil minsan, hindi ka pala mali, mali lang ang paraan. Una, budget sa papel pero hindi sa totoong buhay. Budget sa papel pero hindi sa totoong buhay. Maraming Pilipino ang gumagawa ng budget na ang ganda sa papel. May notebook, may app, may kulay, may exact na numbers. Pagkatapos gawin, may konting saya. Parang kontrolado na ang buhay. Pero pagdating sa totoong araw-araw na gastos, doon ito bumibigay. Kasi ang budget sa papel ay madalas ideal. Perfect version ng sarili mo. Ikaw na hindi nagugutom bigla. Ikaw na hindi napapagastos sa anak. Ikaw na hindi napapagod at nagre-reward sa sarili. Pero ang totoong buhay, magulo. May bigla ang yaya ng kaibigan. May hirit ang anak. May cravings pagkatapos ng mahabang araw. May gastos na hindi mo naman pwedeng i-ignore at dahil hindi isinama ang mga ito sa budget, kapag dumating sila, sira na agad ang plano. May tawag dito sa personal finance, unrealistic budgeting. Ang unrealistic budgeting ay paggawa ng budget na hindi tugma sa totoong ugali at sitwasyon ng tao. Hindi problema ang paggawa ng budget. Ang problema ay pinaplano mo ang pera na parang robot ka, samantalang tao ka. Kapag paulit-ulit na nasisira ang budget, nawawala ang tiwala mo sa sarili mo. Sinasabi mo, hindi talaga ako marunong mag-budget. Pero ang totoo, marunong ka, mali lang ang disenyo. Ang budget na gumagana ay may allowance sa pagiging tao. May space para sa konting mali. May pondo para sa mga bagay na hindi planado pero siguradong darating. Dahil ang budget ay hindi dapat pang-display, hindi siya trophy, hindi siya pang-post. Ang budget ay tool, ginagamit sa totoong buhay, kahit magulo, kahit hindi perfect, at kapag doon mo siya ginawa sa totoong buhay, doon pa lang siya magsisimulang gumana. Ikalawa, walang flexibility ang budget. May mga budget na sobrang higpit. Bawat piso may assignment, bawat gastos may limit. Sa papel, mukhang disiplinado. Sa totoong buhay, nakakasakal. Dito, pumapalya ang budget ng marami, walang flexibility. Ang flexibility ay kakayahang mag-adjust kapag may hindi inaasahan. At sa totoong buhay, palaging may hindi inaasahan. May nagkasakit, may nasirang gamit, may biglang bayarin sa school. May araw na pagod ka at kailangan mo talagang gumastos ng konti para makahinga. Pero kapag ang budget mo ay parang batas na bawal labagin, isang maliit na pagkakamali lang, pakiramdam mo, talunan ka na agad. May tawag dito sa psychology, all or nothing thinking. Ang all or nothing thinking ay pag-iisip na kapag may isang bagay na pumalya, wala na lahat. Kaya kapag lumagpas ka lang sa budget ng kaunti, sinasabi mo sa sarili mo, sira na rin lang, ituloy na. At doon na tuluyang guguho ang budget. Ang totoo, ang budget ay hindi kontrata na bawal baguhin. Ito ay guide. Guide kung saan ka pupunta. Guide kung saan ka pwedeng mag-adjust. Guide kung paano ka babalik kapag naligaw ka. Ang budget na gumagana ay may buffer. Ang buffer ay maliit na allowance para sa pagkakamali at biglaang gastos. Hindi ito luho. Ito ay realism dahil kapag may flexibility ang budget, hindi ka sumusuko kapag may aberya. Nag-a-adjust ka lang, tapos tuloy ulit. At doon, nagiging sustainable ang budget. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil pinapayagan mong maging tao ang sarili mo. Ikatlo, walang sinusubaybayan. Maraming gumagawa ng budget na parang checklist, gawa ngayon, tapos na. Pero pagkatapos noon, hindi na ito binabalikan. Dito tuluyang hindi gumagana ang budget ng iba, walang sinusubaybayan. Ang budget na hindi minomonitor ay parang diet na hindi mo tinitingnan ang kinakain mo. May plano ka, pero wala kang ideya kung sinusunod mo ba talaga.
May tawag dito sa finance, expense tracking. Ang expense tracking ay simpleng pagsulat o pag-check kung saan napupunta ang pera araw-araw. Hindi ito komplikado. Hindi mo kailangang maging accountant, kailangan mo lang maging aware. Kapag hindi mo sinusubaybayan ang gastos, umaasa ka sa memorya. At ang memorya, madalas pumipili lang ng gusto nitong tandaan. Kaya ang pakiramdam ng marami, hindi naman ako masyadong gumastos. Pero pagtingin sa bank statement, doon lalabas ang totoo. Isang maliit dito, isang maliit doon, hanggang sa lumaki ng hindi mo namamalayan. Kapag walang tracking, hindi mo alam alin ang sobra, alin ang kulang, alin ang pwedeng bawasan. At kapag hindi mo alam, wala kang maaayos. Ang budget na sinusubaybayan ay buhay, ina-adjust, inaayos, pinapahusay. Hindi para sisihin ang sarili, kundi para maintindihan kung ano ang totoong nangyayari. Dahil sa huli, ang budget ay hindi lang tungkol sa plano, ito ay tungkol sa pagtingin sa katotohanan. At kapag kaya mo nang harapin ang katotohanan ng gastos mo, doon pa lang talaga magsisimulang gumana ang budget. I-like mo ang video na to kung may kahit isang dahilan dito na nakita mo rin sa sarili mo o sa pamilya mo. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na tumutulong sa pamilyang Pilipino, pera, mindset at totoong buhay. Tandaan mo, ang budget na simple at sinusunod ay mas malakas kaysa budget na perfect pero iniwan. Kita-kits sa susunod na video.